Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Alex Rockefeller. Kabanata 2481-2490. Irene. Nang pagmasdan ni Alex ang mga alaalang ito sa sarili niyang mga mata, naramdaman niyang parang nag-aapoy ang isang higanteng bola ng galit sa kanyang puso. Masyadong malupit ang tribong Olympus. Gusto nilang sirain ang Earth. Halimbawa, ang bagong gising na dojo sa Mount Tai ay dating santuwaryo. Gayunpaman, ang Olympus Tribe ay hindi lamang mag-iimbestiga sa mga kababalaghan mula sa loob at hahanapin ang malaking pagkakataon, tulad ng kanilang inaangkin. Sa halip, gusto nilang bunutin ang buong bundok, ilipat ito sa kanilang lupain, at angkinan ito bilang kanila. Ito ay masyadong nakakatakot. Kung magtagumpay sila sa kanilang plano, gagawin ang Earth. Damn it! Kayong mga Olympian ay talagang mga baluktot na kriminal. Galit na sigaw ni Alex. Agad na sumabog ang mental realm. Siya pagkatapos ay umatras ng buo mula sa isip nito, na nabawi ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Gayunpaman, sa sandaling nawasak ang mundo ng pag-iisip ng demonyong lobo, nawasak ang lahat dahil sa galit na ito. Ang demonyong lobo ay nagpakawala ng isang nakakapanghinang sigaw at nalagutan ng hininga. Ikinwento ito ni Alex sa mistikong dalaga, dahilan para mapapikit ito sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, mukhang wala ka na talagang oras. Hinulaan ko lang na hindi mo kayang lutusin ang problemang ito. Kailangan mong bumuo ng isang malaki, makapangyarihang grupo upang maiwasan ang sakuna na ito. Tinanong niya, gaano kalakas itong makapangyarihang grupo, na sinasabi mo? Umiling ang Mystic Maiden. Hindi ko pa mahuhulaan iyan, pero higit sa lahat, hindi natin alam kung hanggang kailan mananatili ang hangganang itinanam ng mga sinaunang santo para pigilan ang mga tulisan. Sa tingin ko kailangan mong bisitahin ang blockage sa Mount Olympus para makaliko. Tumanggaw si Alex. Napatingin siya kay Michelle, na nakabash pa rin sa gintong kidlat, pagkatapos ay sa sirang gate ng Rockefeller Manor. Ang pananampalataya sa kanyang puso ay lumakas bawat segundo. Nandito ang lahat ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi niya maaaring payagan ang Olympus Tribe na sirain ang lugar na ito ayon sa gusto nila. Kung susundin nila ang kanilang plano, ang buong planeta ay mawawasak, magiging ganap na matitirahan. Posibleng mauwi ito bilang abo na lumulutang sa kalawakan. Isang malaki, makapangyarihang grupo. Napaisip si Alex, ngunit ang malaki ay hindi nangangahulugang malaki ang bilang. Ang sinaunang alyansa ay sapat din, ngunit sila ay natalo pa rin. Kaya't ang mga numero ay walang kahulugan sa isang nakakatakot na malakas na kaaway. Kailangan ko ng mga eksperto, ang pinakamahusay sa pinakamahusay. At pinakamaganda sa halimaw. Magsimula tayo sa isang maliit na layunin, upang makamit ang immortalization. Asterisk. Makalipas ang 20 minuto, ang gininto ang liwanag ay nawala mula kay Michelle habang ang kanyang katawan ay bumabawi sa kanyang pinakamataas na estado. Talagang nakamit niya ang core formation, naging isang cultivator na may gininto ang core. Binigyan siya ni Alex ng maraming table tasks at tinulungan siya sa kanyang pagsasama-sama sa kapangyarihan. Noon lang, nagsimulang sumigaw ang pamilya Miller. Pinatay mo ang isang divine envoy ng sagradong bundok, Rockefeller. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Mayroong 18 banal na sugon ng sagradong bundok. Lahat sila ay may mga supernatural na kapangyarihan na nagbubuklod sa kanila. Ngayong nakapatay ka na ng isa, ang iba sa kanila ay darating para sa iyo. Sisirain nila ang pamilya mo, kaya kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Nagyayelo ang tingin ni Alex, ngunit bumalik ang katahimikan sa isang iglap. Lumapit siya sa kanila at hinawakan ang lalaking nagsalita, biglang pinitik ang leeg. Hindi ko alam kung ang pamilyang Rockefeller ay mawawasak, ngunit kayong mga Miller ay sasalubungin ang inyong pagkamatay ngayon. Boom! Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mental na kaharian, na nakapalibot sa kanila habang sinimulan niya ang pagpatay. Ilang saglit lang, isang miyembro na lang ng pamilya ang nabubuhay. Isa itong matandang babae, parang siya ang pinuno. Nang makita ang kanyang mga tao na namamatay sa gayong kakilakilabot na kamatayan, ang babae ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot.
Hindi siya makapaniwala na maglalakas loob si Alex na patayin ang buong pamilya Miller sa sikat ng araw. Walang gaanong oras. Wala akong oras para mag-aksaya sa inyo ng mga punk. Pagkatapos nun, dinaikit niya ang kamay niya sa noo niya. Paghahanap ng kaluluwa. Nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa pamilya Miller sa kanyang mga alaala, lalo na ang intel sa susi sa Derayanji Temple. Kabanata 2483. Sa simula, wala siyang gaanong pag-asa na makuha ang gusto niya. Ngunit sa hindi inaasahan, medyo mataas ang katayuan ng babaeng ito. Isa siya sa mga pangunahing miyembro ng pamilyang Miller, anak ni Old Lady Miller. Sa loob ng kanyang mga alaala, natagpuan ni Alex ang mga bakas ng relic ng Buddha. Maliwanag na hindi ito kasama ni Old Lady Miller kundi sa isang tagong lugar ng kanilang ancestral temple. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Ang babae ay hindi namatay, ninawala ang kanyang kaluluwa. Ito ay dahil si Alex ay nakakakuha ng kamay ng paghahanap ng kaluluwa sa puntong ito. Gayunpaman, pakiramdam niya ay nasa isang napaka-vulnerableng posisyon siya sa harap ni Alex. Para siyang hinubere ng lahat ng damit at privacy na ikinagalit niya. Tinitigan siya ni Alex. Hindi ko inaasahan na kayong mga Miller ay napanatili pa rin ang isang buhay na ninuno mula pa noong unang panahon. Kahanga-hanga. Ano? Nagulat ang babae sa narinig. Ito ang pinakadakilang sikreto ng pamilya Miller, ngunit nalaman pa rin ni Alex ang tungkol dito. Paano mo nalaman? Sagot ni Alex, huwag ka nang magtaka. Alam ko na rin kung ilang lalaki na ang kinabit mo. Sok-sok, Blossom Miller ba? Hindi ka bata, at hindi ka gaanong kaganda, ngunit maldita, siguradong malabag ka. Madudumi ako kung papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Naiwang nakanganga ang bibig ni Blossom. Nag-init ang mukha niya. Sa wakas ay napagtanto niya na kanina pa niya hinahanap ang mga alaala niya. Ikaw, hindi ka tao. Isa kang demonyo. Isang demonyo. Sigaw ni Blossom na parang nabaliw. Magpapanik ang sinuman kung ang lahat ng kanilang mga nakatagong sikreto ay ganap na nalantad sa iba. Bukod dito, ipinakita ni Blossom ang kanyang sarili bilang isang mahinhin, tahimik na babae. Gayunpaman, siya ay lihim na aktibo sa pakikipagtalik. Kahit ano, one-way ticket to hell. Gamit ang kanyang mental na kapangyarihan sa pag-atake sa halip, namatay si Blossom Miller dahil sa pananakal. Ang pamilya ni Alex ay natipon lahat sa Rockefeller Manor. Kung hindi siya nakakuha ng kaunting mga kasanayan, ang pamilyang Rockefeller ay nakilala ang kanilang pagkamatay pagkatapos na imbitahan ng pamilyang Miller ang Divine Envoy. Bagamat pinalaki siya ng may katarungan at kabutihan, hindi ito nangangahulugan na kaya niyang tiisin ang gayong pambubuli. Ang pamilya ang nasa ilalim niya. Ang sinumang magtangkang tumawid sa kanya ay kailangang magbayad ng kanilang buhay. Ilang saglit lang ay nagmadaling lumabas ang kanyang buong pamilya. Ipinakita ang kanilang pag-aalala para sa kanya, na nagpatunaw sa puso ni Alex. Di ba ito ang pamilyang gusto ko noon pa man? Samando si Dale malapit sa gate, nakangiti habang pinagmamasdan sila. Hindi siya nag-alala kahit kaunti, dahil tiwala siya na kakayanin ni Alex ang Divine Envoy. Ang mga demonyong lobo ay madaling hawakan. Kakayanin niya ito ng maayos. Hindi na kinailangang iangat ni Alex ang isang daliri. Asterisk. Si Pixie ay naghuhukay sa demonyong lobo. Mayroon itong medyo matalas na pakiramdam pagdating sa mga espiritual na bagay. Kaya naman, nakahukay ito ng demonyong core na kasing laki ng kamao. Ito ay puno ng malabong pilak na liwanag, na napapalibutan ng puro espiritual na enerhiya. Dito nakapaloob ang lahat ng diwa ng demonyong lobo. Anong kayamanan, mayroon na itong kapangyarihan ng batas. Ang pagkain nito ay tiyak na makakatulong sa akin na mapabuti pa. Hinawakan ni Pixie ang ubod ng demonyo sa mga trotters nito, ibinuka ang bibig upang lamunin ito ng buo. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang demonyong ubod ay inagaw mula sa pagkakahawak nito, halos naging dahilan upang kumagat ito sa malalaking trotters nito. Hoy, sino yun? Sino ang nagnakaw ng aking kayamanan? Ginawa ko. Nakatayo sa likod niya si Alex. Ito ang aking kayamanan. Gustong suntukin ni Pixie, ngunit alam nitong hindi nito kayang talunin si Alex at napangiti. Sa tingin mo ba gusto ko talaga? Hindi ba't ito ay isang mahinang demonyo? Please,
Mas maganda ang nakita ko. Humalaklak si Alex. Tama iyan. Ang demonyong core na ito ay talagang isang mababang uri. Sa tingin ko ito ay masyadong mura kahit na gamitin sa alchemy. Kaya bakit hindi natin labanan ang isang malaking bagay? May kilala akong matandang lalaki na may maalamat na banal na core. Gusto mo bang sumama sa akin? Kabanata 2484. Anong uri ng maalamat na banal na core? Hindi nahulog si Pixie para dito. Tila medyo maingat ito, dahan-daang umaatres sa pagkakadapa. Alam nitong scammer si Alex at ang pagiging matipid niya. Kung talagang mayroong isang maalamat na banal na core, hindi niya posibleng ibigay ito sa iba, lalo na kay Pixie. Telepathy ang ginamit ni Alex para makausap siya. Sa sobrang tuwa ni Pixie ay nanlaki ang mga mata nito. Talaga, hinampas ng malakas ni Alex ang kanyang dibdib. Siyempre, kapag nakuha namin ang banal na core, sa iyo na ang lahat. Kailangan ko lang ang susi sa Buddhist Sanctuary. Deal. Napangiti si Alex. Ang banal na pangunahing bagay ay isang kwento lamang na ginawa niya. Gayunpaman, nang maghanap sa loob ng kaluluwa ni Blossom, nalaman niya na mayroong isang banal na kabaong na nakatago sa ancestral ground ng pamilya Miller. Sa loob ay isang napakalakas na nilalang na responsable sa pagsasagawa ng proyekto ng Nirvana sa Wasteland. Sa sandaling napagtanto niya na may pinaplano ang mga nakatataas sa Ancient Alliance, nagpasya siyang kumilos, naghihintay na muling magising ang Wasteland upang muling bumangon ang mga tao. Kaya naman, ang ninuno na ito ay tinatakan ang kanyang sarili sa isang banal na kabaong, naghihintay ng tamang oras upang lumabas at kunin ang dakilang pagkakataon. Sa pamamagitan nito, mapapaangat niya ang pamilya Miller sa tuktok. Ayaw bisitahin ni Alex ang pamilya Miller para sa matandang iyon. Gayunpaman, inilagay ng Old Lady Miller ang relic sa banal na kabaong. Hindi lamang nito mabubuksan ang Derayenji Temple, ngunit tila kapaki-pakinabang din ito sa matandang ito. Gayunpaman, kung gusto ni Alex na kunin ang relic, maaari niyang gisingin ang matanda. Sa pamamagitan ng Pixie at sa bilis nito, maaari nitong madala ang ilang pinsala kung kinakailangan. Bago umalis, nagpasya si Alex na gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa manor. Kung ang pamilya Miller ay nagsasabi ng totoo, dapat mayroong 18 banal na sugon ng sagradong bundok. Gayunpaman, dahil pinatay niya ang demonyong lobo kani-kanina lang, isa pang 17 ang matitira. Kung pinag-isa nila ang kanilang kapangyarihan para salakayin ang pamilyang Rockefeller, tiyak na magiging sakuna ito. Kaya, kinuha niya ang Dragon's Bane of 36 at daan-daang lumilipad na espada mula sa sword gourd. Pagkatapos nito, ikinonekta niya sila sa puso ng espada na nakuha niya mula sa Atlantis at ginawang isa pang Atlantis ang manor. Sa pamamagitan nito, maaari siyang umalis sa manor, habang tinitiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya nang wala sa paligid. Asterisk. Alam niyang papalabas na si Alex, nag-aalala pa rin si Brittany sa kanya. Nang akala niya ay namatay na siya ay gumugol ng walang katapusang mga gabi na may luha. Ma, invincible na ako sa mundong ito ngayon. Haha, ang anak mo lang ang makakapagpababa ng mga tao, hindi ang kabaliktaran. Mama, madali ako. Babalik ako kaagad pagkatapos ko. Napaka-urgent ng kondisyon ni Dad. Alam ni Brittany kung gaano ito kagyat at kailangan ng umalis ng kanyang anak, kaya nagpasya siyang huwag itong pigilan. Sa halip, niyakap siya nito at binigyan ng ilang paalala, pagkatapos ay pinakawalan siya. Ang lugar ng pamilya Miller ay hindi malayo sa California, kaya tumalon lang si Alex sa likod ni Pixie at umalis. Makalipas ang 30 segundo, isang figure ang sumugod at dumapo sa likod ni Pixie. Si Daya ang humahabol sa kanila. Ngumisi siya at sinabing, "Sasama ako sa inyo. Masarap na may nagbabantay sa iyong likuran." Ang kapangyarihan ni Daya ay medyo mahiwaga at hindi mahuhulaan. Kahit si Alex ay hindi alam kung gaano siya kalakas. Lumingon si Pixie at mamulong. "Kung pupunta ka, sino sa atin ang nakakakuha ng maalamat na banal na core?" Ang maalamat na banal na core. Natigilan si Daya at sinulyapan si Alex. Napangiti siya at sinabing, "Iyon na. Nagtataglang ako, kaya hindi ko kailangan ng anumang reward." Nakakuha na siya ng maraming impormasyon tungkol sa pamilyang Miller mula kay Chanang. Isang maalamat na banal na core. Talagang ginawa ni Alex para kumbansihin si Pixie. Ngumiti si Pixie. Kung gayon ay walang anumang mga problema. Tara na.
Darating si Pixie para sa iyo, Divine Core. Asterisk asterisk asterisk. Ang pamilyang Miller ay matatagpuan sa Rubicon River, malapit sa Lake Tahoe. Ang kanilang tahanan ay isang sinaunang kastilyo. Simple at marangal ang disenyo ng kastilyo. Nagkaroon ito ng kagandahan. Mukhang maganda rin ang paligid. Sa tabi ng kastilyo ay isang lawa na may mga luntiang bundok sa mga gilid, na konektado ng isang maliit na tulay na gawa sa kahoy. Noon lang, ang pamilya Miller sa kastilyo ay nagpapanik. Nanunood din sila ng live stream ni Michelle at nakita nilang tinatalo ni Alex ang Divine Envoy. Bukod dito, ang kapalaran ng Divine Envoy ay ganap na kakilakilabot. Ang magkabilang binti nito ay pinutol at pinutol sa lugar. May mga tao pang ang nagmungkahi ng presyo para bilhin ang karne nito ayon sa timbang na parang ito ay mga hayop. Kabanata 2485. Ramdam nila ang trauma na naranasan ng lobo na demonyo. Ito ay tiyak na matapang. Gayunpaman, higit sa lahat, gusto nilang malaman kung ano ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sa tingin ko si Blossom at ang iba ay maaaring hindi nakaligtas. Ano ang gagawin natin? Hindi rin nagbalik ng anumang balita si Old Lady Miller. Hindi namin maabot ang kanyang telepono, at hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kung ang Divine Envoy ay hindi nagtagumpay, kung gayon ang iba nating kapangyarihan ay hindi rin mapapakinabangan. Hinuhukay natin ang ating mga libingan. Ang isa sa kanila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. May plano ako, pero hindi ako sigurado kung papayag kayong lahat. Ano ito? Inilalabas namin ang ninuno. Nang marinig ito, nagkatinginan ang buong pamilya Miller, bahagyang nag-aalangan may nagsalita. Nabanggit ng ninuno na maaari lamang namin siyang gisingin sa ilang mga pangyayari. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kung gigisingan natin siya ngayon, magiging problema. Ngunit kung hindi natin gagawin, ano ang iba pang paraan upang malutas ito? Ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Miller ay nag-usap sa kanilang mga sarili at nagpasya na kunin ang panganib. Iyon ay dahil hindi nila matiis na hayaan ang kanilang Old Lady Miller na mamatay ng ganito. Bukod dito, nalaman na ni Alex na ang pamilyang Miller ang nasa likod nito. Halos nawasak na rin ng Divine Envoy ang Rockefeller Manor. Kaya naman, tiyak na hindi ito tatapusin ni Alex, kaya malamang nahahanapin niya sila. Sige, desisyon natin yan. Pumunta tayo sa Ancestral Temple ngayon. Ginawa ng mga Miller ang desisyong ito at dumiretso sa templo. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa harap ng mga pintuan ng kastilyo ng pamilya Miller, kasama ang mga tunog ng kampana. Ding-dong, ding-dong. Ang malakas na tunog mula sa isang tansong kampana ay yumanig sa buong espasyo, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa at ginawa ang bawat gusali sa malapit. Anong nangyayari? Nandito na ba ang Rockefeller Fellow? Kaya mabilis. Anong meron sa bell? Mayroong 10 o higit pang miyembro ng pamilyang ito ang naruroon noong panahong iyon. Lahat sila ay mga pangunahing miyembro ng pamilya. Nang marinig nila ang kakaibang kaguluhan, agad silang tumakbo palabas ng pinto para tingnan ito. Pagkatapos ay napansin nila ang 10 o higit pang mga tao sa pintuan ng kanilang kastilyo, lahat ay nakasuot ng dilaw na kasuotan. Ang mga taong ito ay kasalukuyang umaatake sa isang lalaki, isang babae, at isang baboy ng marahas. Banal na fuck. Ito talaga ang Rockefeller B** starred na iyon. Nandito rin ang baboy. Hindi ko alam kung sino ang babaeng iyon. Hindi ko pa siya nakikita, pero mukhang makapangyarihan din siya. Napahiyaw ang pamilya Miller, na kinilala sina Alex at Pixie, ang tao at baboy na lumabas sa live stream ni Michelle. Gayunpaman, ang kanilang pamilya ay hindi gaanong nagbigay pansin sa anumang libangan. Kung hindi, makikilala na nila kaagad si Daya. Kahit gaano pa siya nagtago pagkatapos magretiro, may mga alamat pa rin tungkol sa kanya sa larangan ng entertainment. Sino ang mga taong nakadilaw na damit? Ang kanilang mga galaw ay medyo matigas. Ang mga miyembro ng pamilya Miller ay nalilito rin. Biglang, tila tuwang-tuwa ang isang nakatatandang miyembro ng pamilyang ito. Nagningning ang kanyang mga mata nang sabihin niya, naalala ko na ngayon. Nabasa ko ito mula sa isa sa mga hand scroll ng aking senior. Gusto ng ninuno na mabuhay ang pamilya, kaya medyo naghanda siya. Nagtanim siya ng 18 tropang zombie sa paligid ng kastilyo. Kaya kapag ang aming pamilya ay nasa panganib, sila ay lalabas at protektahan kami.
Ang mga taong ito ay malamang na 18 tropang zombie. May nagtanong, malakas ba ang mga tropang zombie? Ngumiti ang mga matatanda. Oo, sobra. Huwag mag-alala. Tiyak na matatalo nila ang mga punk na ito ng madali. Pagkatapos sabihin ito, isang tulay ng dugo ang lumitaw sa harap nila. Mayroong maraming mga kadena sa ibabaw nito, na nakakabit sa 18 tropang zombie. Kabanata 2486. Ang tulay ng dugo na ito ay, syempre, ang Folly Bridge ng Persephone. Ang 18 sundalong bangkay ay napakalakas, at ang kanilang depensa ay marahas. Hindi kayang baliin ng Dragon Tusk Fist ng body na ginawa ni Alex ang mga halimaw na ito na gawa sa tansong balat at bakal na buto. Napakalakas nila. Sa kabaligtaran, kung ang isa ay sinuntok ng mga ito, ang mga buto ay maglalabas ng isang masakit na tunog na parang isang metal na banggaan. Si Pixie ay binugbog at humagulgol ng masakit, paulit-ulit na minumura si Alex. Hindi pa nakikita ni Pixie ang Divine Pill at malapit ng martilyo hanggang mamatay. Si Daya ay isang diyosa ng kalikasan bago ito. Bagamat muling nagkatawang tao si Daya, nalilimitahan din siya ng mga patakaran ng wasteland. Bilang resulta, hindi siya nagtagumpay sa yugto ng immortalisasyon. Gayunpaman, marami siyang card sa kanyang manggas. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi na immortalize, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring durugan ang immortalization. Gayunpaman, nabaligtad ang sitwasyon nang lumitaw ang Persephone's Folly Bridge. Ang mga kalawang na bakal ay lumipad palabas mula sa Folly Bridge ng Persephone, na tinali ang 18 sundalong bangkay na nakasuot ng dilaw at unti-unting kinaladkad patungo sa tuktok ng Folly Bridge ng Persephone. Dagandong. Ang mga bangkay na sundalo ay nagpakawala ng isang nakakabasag na dagandong sa lupa, at isang kakaiba at madilim na aura ang namumulaklak sa kanilang mga katawan, na bumubuo ng isang uri ng domain upang kontrahin ang pagkaladkad ng Folly Bridge ni Persephone. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Ang mga bangkay na sundalo ay hinihila pa rin paitaas sa mahinang bilis. Makikitang kahanga-hanga ang lakas ng mga bangkay na sundalong ito. Sigaw ni Pixie, "Damn, what the hell is this? Mga taong hindi mukhang tao, mga multo na hindi mukhang multo." Namana ni Alex ang Ultimate Book of Medicine at hinahanap pa rin niya ang lahat ng kakaibang kaalaman. Ngunit, sa isang sulyap, nakikita niya ang kalikasan ng mga bangkay na sundalong ito. Ito ay mga zombie at napakabangis na buhay na bangkay. Nagsakripisyo sila ng mga taong nabubuhay pa. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Miller, na may ganoong sinaunang pamana, ay talagang nag-iingat ng mga bagay sa bahay. Tumanggaw si Daya. Ang gamitin ang mga buhay na tao para dalisayan ang mga bangkay. Wala na talagang bottom line. Gayunpaman, nakarinig sila ng higit pang nagtatakang mga tinig, tiyak ang nagsasalita ng pamilya Miller. Nakita ng hindi napakabata na miyembro ng angkan na itinali ng Persephone's Folly Bridge ang 18 bangkay na sundalo. Lahat sila ay hinihila pababa ng tulay, na walang paraan para makalaya kahit sandali. Napasigaw siya ng may pagtataka, anong klaseng magic treasure ang hawak niyan sa 18 sundalong bangkay. Ito ang pinakamalakas na mga bangkay na sundalo na ginugol ng matandang ninuno ng hindi mabilang na pagsisikap na pinuhin kasama ang mga mahuhusay na alagad. Ang bawat isa sa kanila ay maihahambing sa lakas ng Golden Immortal. Kaya, ang pamilya Miller ay nagpino ng mga bangkay, hindi lamang naghahanap ng mga nasa labas kundi partikular na naghahanap ng mga mahuhusay na alagad ng henyo ng kanilang angkan. Anong uri ng operasyon ito? Hindi ba sila gumagamit ng mga zombie? Ang pag-alam sa pagmamanipula ng batas ay sapat na. Kailangan bang magsakripisyo ng labis? Hindi nagtagal, naramdaman nilang may mali. 18 sundalong bangkay ang tila may buhay na pag-iisip. Maaari lamang silang sumigaw at hindi makapagsalita, ngunit dapat mayroong ilang uri ng paraan upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Habang sila ay kinakaladkad ng kadena ng Persephone's Folly Bridge, ang mga bangkay na sundalong ito ay aktwal na nagtutulungan sa isa't isa, naghihila at nagkakasalubong at bumubuo ng isang uri ng pagbuo ng labanan. Ang mga sandata sa kamay ng mga bangkay na sundalo ay sabay-sabay na ipinasok sa lupa upang matigil ang pagkaladkad. Bukod dito, napakaraming mga bangkay na sundalo ang humihila sa parehong kadena, sinusubukang putulin ang kadena. Nakapagtataka, ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay humakbang upang sagutin ang mga pagdududa.
Hindi ito mga zombie kundi mga buhay na tao. Sabi ni Alex, nagkakamali ka siguro. Ang mga katawan ay napakabigat na may aura ng bangkay, at ang mga kasukasuan sa mga katawan ay naninigas. Kung iyon ay mga buhay na tao, paano nila ito matitiis? Ang aura ng bangkay ay nasira at nasira ang mga kaluluwa. Ipinaliwanag ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, sa mundong ito, mayroong tinatawag na bangkay ng tao. Para silang mga bangkay, maliban sa mga tao talaga, na itinuturing ding isang uri ng pagpapadalisay ng katawan. Pinangunahan ito ng mga tao dahil hindi nila maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kanilang paglilinang. Isa pa, malapit na ang kanilang pag-asa sa buhay, at ayaw nilang mamatay. Kaya nakahanap sila ng kakaibang solusyon para masolusyonan ang problema, ito ay ang gawing zombie ang kanilang pisikal na katawan. Kaya, sila ay talagang hindi patay, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi namatay. Sa ganitong paraan, nakamit nila ang immortalidad. Napaurong si Alex. Ayaw nilang maging tao ngunit pinili nilang maging mga bangkay. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay sumagot, ang mga bangkay ay mayroon ding pagkakataon na magbagong anyo muli bilang tao. Kaya, ang mga taong lumikha ng pangkat na ito ng dakila ay nag-iwan sa kanilang sarili ng isang linya ng buhay. Sa kasamaang palad, hindi maraming tao ang magiging matagumpay. Ang mga nagsagawa ng landas na ito, halos 70% ay namamatay ng totoo. Ang iba na pinalad na hindi mamatay ay maaaring harapin ang posibilidad na ang kanilang paglilinang ay hindi maaaring umunlad sa anumang antas na mas mataas. Isa lamang sa 10,000 tao ang maaaring bumalik sa laman, at ang kanilang paglilinang ay maaaring lubos na mapabuti. Kabanata 2487. Laking gulat ni Alex matapos marinig na may ganoong operasyon. Gayunpaman, ang posibilidad ng isa sa 10,000 ay masyadong mababa. Talaga bang may lakas ng Golden Immortal ang iilang ito? Ngunit sa tingin ko, maliban sa isang maliit na makapal na balat, ang iba ay hindi gaanong. Sa ilalim ng kakulangan ng mga patakaran, ang ganitong uri ng nilalang ay nahaharap din sa pangkalahatang kalakaran ng pagbaba ng kapangyarihan sa labanan. Tumanggo si Alex. Ang pangkalahatang kalakaran ay talagang gayon. Kung hindi, ang ganitong uri ng mga bangkay ay magiging pinakamalaking bug. Nang makita ang mga bangkay na nagpapakita ng lahat ng uri ng kakayahan upang labanan ang Persephone's Folly Bridge upang makawala mula sa tuktok ng kadena, agad na pumunta sina Alex at Daya upang patayin sila. Kung ang isang tao ay hindi alam kung paano pahalagahan ang magandang pagkakataong ito, mayroon ba silang mga utak? Boom! Kinuha ni Alex ang Heaven Flipping Seal at ginamit ito para durugan ang mga tao. Isa-isang nakakamangha ang tunog. Hindi umahan si Daya bagkos ay mabangis na itinulak ang sanga sa kanyang kamay sa lupa. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga baging ang bumulusok sa lupa, paikot-ikot patungo sa 18 sundalong bangkay. Ang mga baging na ito ay napakanipis, ngunit hindi maihahambing na matigas, kasing talas ng bakal na alambre, at natatakpan ng mga barbs. Nakita ni Alex ang bangkay na sundalo na desperadong nagpupumiglas at nabigti matapos ang mga baging na ito ay nakabalot sa bangkay na sundalo. May dalawa sa kanila na pinutol ang mga braso. Kailangang malaman ng isang tao, ang mga bangkay na sundalong ito ay may napakalakas na depensa, na kasing tigas ng bakal na kahit na lumilipad na mga espada ay hindi maarap. Nakapagtataka, ang mga baging ay gumawa ng matinding pinsala. Binasag ni Alex ang mahigit 5 o 6 na bangkay na sundalo, at hindi niya maiwasang maakit sa mga baging na iyon. Imagine, kung sakalin siya ng mga baging na ito, siguradong sapat na iyon para patayin siya. Napakamakapangyarihan ba nitong mga baging mo? Bakit hindi mo ginamit kanina? Tanong ni Alex. Kanina lang, hindi niya isinakripisyo ang Persephone's Folly Bridge. Siya ay binugbog ng mga bangkay na sundalong ito at sasakit at halos maluha-luha. Ilang beses ding namartilyo si Daya, napuno na ngayon ng mga pasa ang kanyang mga braso. Ngayon, ang lahat ay naging napakadali. Hindi ba sayang ang pagsisikap na magdusa? Umiling si Daya. Hindi pwedeng ngayon lang. Ang mga mental na bagyo ay hindi wasto. Natatakot ako na kakailanganin mo ang mga kadena na ito para pigilan sila. Naisip ni Alex na may katuturan ito. Ang banal na X-ray na pangitain ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mga bangkay na sundalo na nakagapos ng mga tanikala ng bakal sa Persephone's Folly Bridge.
Ang kanilang aura ng bangkay ay hinihigop ng kadena at ipinasa sa Persephone's Folly Bridge. Hindi niya sigurado kung saan napunta ang mga iyon. Patayin. Asterisk asterisk asterisk. Nakita ng mga miyembro ng pamilyang Miller sa likuran ang 18 sundalong bangkay na nilinis at inayos ng ninuno ay nakakagulat na mabilis na pinatay, isa-isa, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Walang paraan palabas. Maaari lamang tayong magmakaawa sa ating mga ninuno. Bilis, umatras. Isang grupo ng mga tao ang umatras na may apoy at sumugod sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Miller at sa Ancestral Hall. Nagkaroon ng mechanism formation doon. Pagkatapos manipulahin ito, lumitaw ang isang teleportation doorway, at pagkapasok, nawala ang portal. Ang pangunahing tauhan ng pamilya Miller ay nakakita ng isang banal na kabaong na nasuspine sa isang altar makalipas ang ilang minuto. May 79 na dugong makapal na kadena na naghiwa-hiwalay sa banal na kabaong. Ngunit, ang mga miyembro ng pamilyang Miller na naruroon ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa buong takot habang nakikita nila sa kabilang dulo ng mga tanikala na ito. Ang bawat kadena ay konektado sa isang itim na hola. Sa kulungan, nakagapos ang iba't ibang demonyong halimaw. Sila ay mga dragon, phoenix, bihirang 8 armadong unggoy, at lahat ng uri ng hindi pinangalan ng mga demonyo, at sa isa sa mga kulungan, nakakita rin sila ng isang tao. Kabanata 2488. Ano ito? Ano ang mga halimaw na ito? Bakit sila nasa templo ng ating mga ninuno, na konektado sa banal na kabaong ng ating ninuno? Mga demonyo ba sila? Ninanakaw ba nila ang enerhiya ng ninuno? Napasigaw lahat sa gulat ng mga miyembro ng pamilya Miller matapos makita ang eksena sa harap nila. Pagkatapos, tumingin sila sa may edad na miyembro ng clan. Ang lihim na silid sa loob ng templong ito ng mga ninuno ay isang ipinagbabawal na lugar sa mga bawal na lugar. Kahit na ang mga pangunahing miyembro ay hindi basta-basta makapasok ayon sa gusto nila. Kadalasan, si Old Lady Miller lang ang pumupunta rito, at ang dahilan kung bakit alam ng may edad na miyembro ng clan. Kung paano pumasok sa loob ay naghanda na si Old Lady Miller, baka sakaling may mangyari sa kanya. Noon pa man ay nangangailangan ng isang taong maaaring mag-alaga sa ninuno. Kaya, sa katunayan, ito ang unang pagkakataon ng pinakamatandang miyembro ng clan dito. Parehas siyang nabigla. Sa oras na ito, na may 79 na bakal na lubod na nakakabit sa hola, ang mga demonyong hayop na iyon ay tila nakaramdam ng isang estranghero dito. Isa-isa nilang iminulat ang kanilang mga mata at pagkatapos ay hinalo, na sinundan ng mga dagandong. Kwak, napakaraming inapo ng pamilyang Miller ang narito ngayon. Nasaan na ba ang matandang demonyong babaeng iyon? Bakit wala siya ngayon? Ang sabihin na ninanakaw namin ang lakas ng Old Lady Miller ay talagang walang kahihiyan. Ang pamilya Miller ay napakarahas at sakam. Hindi ka mamamatay sa kapayapaan. Huwag sagin ko ang buong pamilya Miller. Ang mga demonyong hayop sa hola ay umuungal ng sunod-sunod. Lahat ng uri ng mga sumpa na walang katumbas na mabangis at mabangis ay itinapon. Ang malaking bakal na hola ay kumalansang ng malakas. Sobrang ingay na halos mabingi na sila. Ilang makapangyarihang demonyong halimaw, na may mabangis na mga mata na nagpapakita ng kanilang mga multo, ay gustong lumabas sa hola upang kumain ng mga tao. Ang mga inapo ng pamilyang Miller ay labis na natakot kaya lahat sila ay tahimik na parang ginaw. Namutla ang kanilang mga mukha. Tita, hindi mo rin ba alam kung ano ang mga bagay na ito? Lalabas ba sila? May dragon talaga. Totoong dragon ba ito? Oh my God, may isang monghe na nakakulong sa kulungan na iyon, nahuli rin ba siya ng ninuno? Napakasama ba nila kaya nahuli sila ng ninuno at personal na binantayan? Ang mga inapo ng pamilya Miller ay nag-usap sa kanilang sarili, na gumuhit ng higit pang galit na mga sumpa mula sa mga demonyong hayop. Sino nga ba ang kahindik-hindik at makasalanan? Ang pamilyang Miller ay ang demonyo sa mga tao. Taksil lang ang ninuno mo. Hindi siya patatawarin ng langit at lupa. Ang pamilyang Miller ay hahatulan ng langit at mamamatay ng walang libingan. Isang payat na matandang dragon, na may mga buto na nakausli, ang hamampas sa hola at umungal, ang pamilyang Miller ay talagang walang ilalim. Naglagay sila ng bitag para hulihin kami at ikulong sa lugar na ito. Sinipsip ng matandang lalaking iyon ang ating dugo sa loob ng maraming taon, na kahit ang matandang demonyo sa mundo ng demonyo ay hindi nang ahas na gawin.
Sinasabi ng pamilyang Miller na isang kilalang pamilya. How dare they do such despicable things? Ito ay talagang isang kahihiyan sa sangkatauhan. Kung kaya mo, pagkatapos ay magkaroon ng 3 araw at 3 gabi ng labanan dito. Sa wakas, nagsalita ang matandang angkan ng pamilya Miller, huwag mataranta. Ngayon, sa wakas naiintindihan ko na. Ang mga demonyong hayop na ito ay mga bilanggo at ang pagkain ng mga ninuno. Nakakulong ang mga ito sa mga kulungan na may restricted mobility. Ang tanging halaga na natitira sa buhay na ito ay ang patuloy na pagbibigay ng pagkain sa mga ninuno. Makikita mo silang parang baboy, pinataba pagkatapos patayin. Dito sila pinalaki. Hindi sila papatayin ng ninuno ng sabay-sabay ngunit sinisipsap ang kanilang dugo sa bawat sandali. Ito ay walang katapusan. Marami ang gustong mamatay ngunit hindi magawa. Kaya ito ay isang bihag na baboy. Ano ang tungkol sa, paano ang monghe na iyon? Huwag mong ituring ang monghe na iyon bilang isang tao. Tretuhin mo na lang siyang baboy. Nag-usap ang pamilya Miller at saka nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang paliwanag na iyon ay mas komportable. Samantala, sa dilim ng lihim na silid na ito, tahimik na nagtatago sa dilim sina Alex, Daya, at Pixie. Noong nakalaban nila ang 18 bangkay na sundalo kanina, matagal na nilang napansin na sabay-sabay na umatras ang pamilya Miller. Si Alex ay may divine X-ray vision at malinaw na nakita niya ang mga galaw ng mga taong ito sa isang sulyap. Pagkatapos noon, nakita pa niya kung paano nila nabuksan ang sekretong silid sa loob ng ancestral shrine. Nasa harap ng mukha niya ang setup ng formation doon. Walang tinatago. Matapos itong makita ng isang beses, ito ay kasing simple ng pagbukas ng pinto ng kanilang sariling bahay. Nagmamadaling hinabol sila Alex at ang iba pa matapos silang patayin ang 18 sundalo, parang hangin ng taglagas na nagwawalis sa mga nalaglag na dahon. Kabanata 2489. Dahil dito, narinig at nakita ang ganoong nakakagimbal na imahe. 99 rope chain, konektado sa 99. Pixie, mga kapatid mo. Kawawa naman talaga ang mga baboy na ito, araw-araw sinisipsap ang dugo nila. Pero naaalala ko, ang dugo ng baboy ay nakakadiri inumin. Binulong ni Alex ang mga katagang ito na ikinagalit ni Pixie na gusto nitong samuka ng dugo. Sino ang nag-provoke nito? Patuloy ni Daya. Ang mga demonyong hayop na ito ay marupok dahil ang kanilang asensya ng dugo ay na-over-extract na. Matagal nang nasaktan ang kanilang pundasyon. Ang natitira ngayon ay ang panlabas na layer, ngunit ang orihinal na enerhiya ay nawala ng matagal na ang nakalipas. Ang bagong gawa na kakanyahan ng dugo ay malayo sa orihinal. Kung hindi, nagawa nilang mag-transform. Pagkatapos ng isang pause, tumingin siya sa nag-iisang tao sa hola, monghe na iyon. Bahagyang natigilan, sinabi niya, Alex, tingnan mo ang monghe na iyon, parang pamilyar siya. Hindi ito pinansin ni Alex nang magsalita ito. Ngayon, tumingin siya kung saan itinuro ni Daya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang monghe ay payat na payat, hubad na mga buto ang nakausli at nalilito. Ngunit, makikita pa rin ang kanyang orihinal na facial features. Kilala siya ni Alex. Siya si Monk Pindola, ang minsang nakipaglaban sa Undying Clan sa Kala Temple ni Saitegarba, at ang isa na lumabas nang wala sa oras at hinaypan si Carol mula sa tubig bago si Alex ay nasa Higurashi Shrine ng isla. Arhat, hindi ba siya nagpunta sa Buddha Realm ng Western Paradise? Sinabi pa niya sa akin na hinihintay niya ako doon. Siya ay talagang iniingatan dito, pinalaki na parang baboy at ang kanyang dugo ay lasing. Hindi kilala ni Pixie si Monk Pindola, at nagprotesta, say all you want but don't involve me. Nilalapastangan mo ang mga baboy na para bang hindi natin matiis ang mga baboy. Sabi ni Alex, sorry, hindi ako naninira ng baboy. Sa totoo lang, mahilig ako sa baboy. Gusto kong kumain ng nilagang karne ng ulo ng baboy. Nang marinig ito ni Pixie, malapit na siyang magalit kahit papano. Mabilis na idiniin ni Alex ang bibig ng baboy at sinabing, huwag kang gagalaw. Tingnan ang banal na kabaong. Nasa loob ang divine pill. Huwag mag-atubiling gumawa ng tunog kung ayaw mo. Sa sandaling nabanggit ang divine pill, hindi gumalaw ang baboy. Sa sandaling ito, sinimulan na ng pamilya Miller na gisingin ang ninuno sa banal na kabaong. Ang matandang angkan ay lumuhad sa lupa at mabilis na nagsabi, mahal na ninuno,
ang mga inapo ay walang kakayahan. Ngayon, ang aking pamilyang Miller ay nagdurusa mula sa isang hindi pa naganap na sakuna. May isang asong scum na tinatawag na Alex sa labas, na nagdala ng mga tao para sirain ang aking pamilyang Miller. Si Old Lady Miller ay pinatay din ng lalaking ito. Mahal na ninuno, ikaw lang ngayon ang makakapagligtas sa pamilyang Miller. Magalang naming hinihiling sa iyo na lumabas ka. Ang banal na kabaong sa kalagitnaan ng hangin ay hindi gumagalaw. Ang mga demonyong halimaw na nakakulong ay tumangala sa pagkamangha matapos marinig ang mga salitang iyon. Kung ang ninuno ni Miller ay lalabas ng maaga sa tarangkahan, hindi ba't nangangahulugan iyon na sa wakas ay matatapos na ang kanilang pagdurusa? Ang hinaharap ay nangangako. Pagkatapos lumuhad at sabihin ito, agad na tumakbo ang clan member ng Miller family na iyon sa isang sulok kung saan may organ, ang aparato para gisingin ang ninuno. Pagtingin sa kabaong, napakagat ng ngipin ang babae. Natahimik ang buong kwarto. Pagkaraan ng isang minuto, ang banal na kabaong ay biglang nanginig, pagkatapos ay dumating ang isang malayong hiyawan. Kabanata 2470. Nakaramdam ng kilabot sina Alex at Diane na nagtatago sa dilim nang marinig nila ito. Agad na napahiga si Pixie sa lupa, habang patuloy na nanginginig ang kanyang bilog na puwet, na parabang napapansin na nasa biological chain ang natural na kaaway nito. Ang dagandong na iyon ay nagpapahina sa puso at apat na paa nito. Lalong sumama ang pakiramdam ng mga miyembro ng pamilya Miller. Halos lahat ay lumuhad sa lupa, nagpatira pa at sumasamba. Ang dagandong na ito ay hindi masyadong tama. Tanong ni Alex, natatakot ako na ang matandang lalaki sa kabaong ay naging isang demonyong halimaw, tama ba? Hinawakan ni Daya ang kamay niya at sinabing, huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Sa ngayon, siya ay nagpapalabas ng ningning ng makain ng pag-ibig. Marahang nang inig si Alex at hindi na naglakas loob na mag-isip pa. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakahiga siya sa ibabaw niya. Sa sandaling iyon, ang mga demonyong hayop na nakakulong sa hola ay sabay-sabay na umuungal. Masakit. Galit na sinisipsip ng matandang B****starred ang ating asensya ng dugo. Hindi maganda, lalabas ng gate ang matandang B****starred, at sipsipin niya tayo hanggang mamatay bago siya lumabas. Mag-away tayo. Isang mahina at paos na boses ang biglang narinig mula sa itim na hola sa dulong sulok. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat ng mga demonyong hayop. Natagpuan nila na ang nagsabi nito ay ang kalbong monghe na huling dinala, at bigla silang nagmukhang mga tanga. Isang phoenix ang nagsalita, anong kalokohang away ito? Kung kaya mong lumaban sana kanina mo pa ginawa. Bakit ka naghirap dito ng mahigit 3,000 taon? Ang mga kadena at tanikala na ito ay matagal nang naglimite sa ating paglilinang. Monk, hindi ka na nagsalita mula nang pumasok ka. Wala kang anumang mga card sa iyong mangas, tama ba? Kung mayroon ka, magmadali at gamitin ang mga ito. Kung hindi, mamamatay tayo. Nagtago si Alex sa dilim. Iniisip din niya kung paano niya mailigtas si Pindola. Sa wakas ay nagpasya siyang gamitin ang Xavian Sword, sinusubukang makita kung ang mga tanikala ay maaaring putulin. Gayunpaman, narinig niyang nagsalita si Monk Pindola. Mayroon akong paraan para makawala sa bitag, ngunit kailangan ko ng tulong mo para tulungan akong tanggalin ang mga tanikala, at pagkatapos ay babalik ako para tulungan ka. Isang demonyong halimaw ang sumigaw, Monk, huwag kang magdilidli. Ano ang gusto mong gawin? Bilasan mo. Hindi tayo magtatagal. Mabuti. Ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa katawan ng monghe, naglabas ng mga gintong sinulid. Ang mga sinulid ay umabot mula sa kulungan ng monghe at pumasok sa iba pang mga kulungan. Natuwa si Fire Phoenix, Monk, sa tulong mo, nabuksan na namin ang bahagi ng cultivation. Sinabi ni Panola, dali, pahiram sa akin ng iyong paglilinang, gamitin ang gininto ang mga sinulid para tumawid sa kapangyarihan. Mabuti, dakilang Monk, magtagumpay man tayo o mabaigo ay nakataya. Kung makakaalis ako sa bitag, sasama ako sa iyong Buddha Realm of the Western Paradise para maging isang babaeng Buddha. Babaeng demonyo ang nagsabi nito. Habang nagsasalita siya, ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga paglilinang sa gintong sinulid. Ito ay isang buhay at kamatayang sitwasyon. Wala siyang choice. Sumagot ang monghe, walang problema, mula ngayon,
ikaw ang unang babaeng Buddha sa aking Buddha realm ng Western Paradise. Ang isa pang dakilang demonyo ay tumugon, papasok din ako sa iyong espiritual na lambak. Hindi ako magiging isang bodhisattva, gusto kong maging isang gintong Buddha multo. Ang monghe ay tumugon din, mabuti, ikaw ang unang ginintoang Buddha multo ng Spirit Valley. Mahusay na monk, maaari ba akong maging isang Buddha relic? Oo, hanggat nakatuon ka sa pagiging Buddha, balang araw, ikaw ay magiging isang panghabang buhay na Buddha relic. Mahusay na monghe, mayroon bang maligayang Buddha sa Spiritual Valley? Gusto kitang samahan sa training mo. Amitabha Buddha, maaari kitang ipakilala sa isang mas angkop na kandidato, ang Buddha ni Saitagarbha. Siya ay napakalakas at hindi payapa. Sa makatuwid, siya ay ganap na mapapantayan sa iyo. Narinig ni Alex ang pagsasalita ni Pindola na may baluktot na kaalaman at loika, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin, lalo na sa dulo, kung saan ibinigay talaga ni Pindola sa inang oso na demonyo ang paglilinang ng isang maligayang Buddha. Ang gawaing ito ay sadyang walang moralidad. Narinig lahat ng nakaluhod na pamilyang Miller. Hindi maganda. Aalis na sa kulungan ang monghe. Bilasan mo siyang pigilan. Patayin siya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Gamitin ang Magic Formation. May Magic Formation Controller dito. Isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Miller ang tumalon at nagmamadaling nag-react, ngunit huli na ang lahat. Si Pindola ay nagpaputok, ang kanyang katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag at napapaligiran ng mga suspendido na mahiwagang pattern ng Buddhist. Hinawakan niya ang mga shackles na tumatagos sa kanyang katawan, sa sandaling iyon, ang kanyang dulo ng kadena ay nagbuga ng kulay dugong liwanag. May mga umaalingaw-ngaw, ngunit nilunod sila ng gininto ang liwanag. Sa wakas, humiyaw siya, dahan-daang hinugot ang mga tanikala. Forget what they doing, keep on